turuan ko ulit kayo mag-reband ng step by step, no, na procedure ng pagre-reband ko. So, sa ngayon, ang re-reband natin is client ko na to before na bumalik lang siya ulit sa akin. So, may existing siyang kulay. And then, yung taas na part, hindi naman siya ganun kakulot. No, talagang dry lang yung ilalim, as in dry. Pinaputulan niya yung dry na yan. And then, ayun nga, ipapahid lang natin yung number 1. So, make sure yung number 1, hindi muna natin ilalagay dun sa pinakadulo nung, or anit, no? Magtira ka ng siguro mga 1 or 2 inch. Tapos, hanggang dun lang sa may putol ng kulay. Kumbaga, hindi mo muna siya ibababa dun sa may kulay. So, pahid lang natin yan. Make sure na yun lang talaga yung mapapahira natin para maganda yung kalalabasan ng pagre-reban natin. Hindi magpuputol-putol after banlawan ng client. Ayan, so, yun. Yun lang muna ilalagay nyo. And then, after nyo malagyan yung buong buhok, so, nakasection niya ng 4 ha. Ayan, after nyo malagyan yan lahat, ibabad nyo muna siguro ng 45 minutes. Ayan. Then, check lang ha. Depende pa rin kasi yung pagbabad natin sa condition ng hair eh. Diba? So, dapat marunong tayong tumingin kung ano yung condition ng hair natin. Damage ba siya? Virgin ba siya? Or, kailangan marunong tayong mag-check talaga ng condition ng hair para hindi masisira yung buhok ng client natin. So, after ko applyan yung upper part, ayan, after 45 minutes, binaba ko na yung kulay. Yung ginawa ko dyan, nag-spray lang ako ng tubig, and then binaba ko na dun sa may kulay na part. Ayan. So, bababa mo lang yung gamot na number 1. And then, binabad ko yan ng 30 minutes. 30 minutes to 45 minutes ulit. Ayan. Depende din kung luto na yung buhok. Siyempre, dapat saktong luto lang yung buhok. Kasi pagka sobrang luto naman, baka mahirapan ka naman na i-plancha, magputol-putol din. So, gamit ko dyan, Epsa na blower pa rin. Yan pa rin yung gamit ko. 3 years ago, ginagamit ko na yan. So, ayan yung pagkabanlaw ng number 1. May kita mo naman kaagad kung effective yung gamot kapag yung shiny na kaagad siya sa unang gamot pa lang na nilagay natin. And actually, alam nyo, simula nung ginamit ko tong Bremod na pang reband, sobrang nagaganda no kasi lahat talaga ng client na nire-reband ko is ang shiny talaga ng outcome after ng unang pahid or nung number 1. And then, ang gamit ko dyang plancha, yung Epsa, naka 240 degrees Celsius lang yan. Tapos, ang tinututukan ko lang dyan is yung pinaka yung walang kulay na part. Then, pinapadaanan ko lang yung may kulay. And then, gamit din ako dyan ng MAC iron. Yung MAC, ginagamit ko rin yan dyan lang sa may taas sa part. Kasi mataas yung ano niyan eh. Yung init. Kumbaga yung temperature. Kaya, dinadaan ko lang siya sa ilalim. Di ko siya masyadong binababad. Kasi nga, syempre, iwas sunog dahil damage na rin yung ilalim niyan. So, dahan-dahan lang din yung pag-apply natin. Kaya hinahawakan ko rin kaagad siya ng kamay ko na may gloves. Yan. So, tuloy-tuloy lang natin yung pagplancha natin. Thin part. Make sure naka-thin part lang yung pagplancha natin para alam talaga natin na lahat talaga ng buhok ng client natin is napadaanan talaga or napainitan talaga natin ng plancha para iwas back job. So, sa nag-start dito, make sure na napaplansya nyo ng maayos at wag naman yung sobrang dulong-dulo kasi magpuputol-putol talaga yung buhok ng client natin. May nakita kayo siguro na actually dati ganun ako no, pag nagre-reband ako talagang dinudulo ko sa anit, and then na-realize ko pag nakikita ko na habang tumatagal nagpuputol-putol yung hair, mali pala yun. So dapat hindi mo siya masyadong idudulo sa may pinaka-anit. Okay na yung siguro mag-iwan tayo ng 1 inch para at least hindi rin maputol or sobrang maluto yung buhok ng client natin. Mukhang natural looking pa rin siya. So yun, natutunan ko yun talaga. So, itong gagawin natin sa client natin, meron siyang, naka-reband, tapos kukulayan natin siya, and at the same time, lalagyan na rin natin ng treatment. So, tuloy-tuloy nyo lang yung pagpaplansya hanggang sa makarating kayo doon sa unang unahan ng buhok natin. So, after ko dyan, after ko
plancha, ayan kasi talaga yung pinakamatagal na process, kaya dapat talaga igihan na kaysa umulit tayo. So, application na tayo ng number 2. Yan. Sa pag-apply ng number 2, make sure lahat talaga ng hibla ng buhok ng client natin is malagyan natin. So, ang gagawin ko dyan, apply muna ako ng very, very light. And then, mamaya padadaanan ko yan. Tapos, suklayin ko siya nung suklay ko na medyo maliit lang yung comb. Parang maliit lang yung ang tawag sa ganun nung suklay. Basta yun. Yan. Ayan yung ginagawa ko dyan. Para ma-make sure natin na yung number 2 is talagang kumalat dun sa buhok ng kliyente natin. Bakit? Kasi syempre, yan yung magko-close ng force ba, kumbaga, nung buhok ng client natin or nung klinansya natin. Kasi pag hindi natin yan na-apply ng maayos, pag hugas natin ng buhok niyan, babalik yan ulit sa dati. So, yun. Kumbaga siya yung nagiging cover nung re-reband natin kanina. And then, apply lang ako ng kulay. So, ang gamit ko dyan is ash. Yan. Gusto kasi na magmukhang ash lang. Hindi masyadong nananapak yung kulay. Yun din naman yung gusto ng client. Yung dati kong kanulay ko sa kanya. So, para mapantay natin yung kulay na existing niya dun sa kulay na ilalagay natin sa taas, ang ginawa ko, 9% sa taas and then sa baba is 3%. So, after natin kulayan at mahugasan na yung buhok or mabanlawan na yung buhok, aga-apply tayo ng EPSA na Brazilian treatment, yung number 2. So, may nagtatanong sa akin, dapat babanlawan yung EPSA na number 2, yung Brazilian. So, hindi natin binabanlawan yun unless may clarifying shampoo tayo na ginamit. Yung clarifying shampoo, yun yung dapat banlawan. Pero itong number 2, i-blower mo siya or tutuyuin mo siya sa buhok ng kliyente mo or ng buhok mo kung DIY yung ginagawa mo. Yan. So, yan na. Nag-apply na ako. At as you can see naman, yung kulay ng hair, so, pa-ash lang siya. Para lang siyang brown talaga. Pero sobrang ganda talaga sa personal nito. Hindi ko alam bakit hindi siya masyadong kita sa ano. Pero, itry nyo sa buhok nyo to. Grabe, sobrang ganda talaga ng kulay. Ayan, no. After nyo after nyo i-blower yung Brazilian, may kita nyo after banlawan ng kliyente, ganyan na yung buhok niya after niya banlawan yung rebanded hair niya. So, ibig sabihin, pag nabanlawan na natin yung buhok, napatuyo na natin, pagka maganda na yung result, yan na yung result na makikita niya after wash. Yan. So, padadaanan ko lang ulit yan ng plancha para lang dumikit talaga or magstay talaga yung Brazilian ko sa kanya. So, mabilis lang na padaan, tapos planchahin nyo lang ng maayos para make sure talaga na hindi babalik yung kliyente mo sa'yo dahil nagre-reklamo, kundi babalik siya kasi gusto niya ulit magpagawa sa'yo. Ayan. So, yun. I hope meron kayo natutunan sa pagre-reband ko, and yun, sana bigyan nyo ako ng like, and kung kailangan nyo ng gamit, nasa yellow basket lang, guys. So, yun. Good luck everyone, and if may question,